Kasi ngayon napatunayan natin yung mga pinklawan, dilawan. Takot kay Marcos. Wala, takot sila sa gobyerno. Ang kaya lang nilang tirahin, etong si VP Sara Duterte. Pero si Marcos, tameme ang mga ulupong. Imaginin mo dati, ang tindi ng batikos sila nung hindi pa presidente si Marcos. Ngayon presidente na, hindi na sila bumabatikos. Tapos sasabihin nila, hindi sila nag-Marcos. Ulul, fuck you. Hindi totoo yun. Vision. Alam mo yung patutunguhan mo. Alam mo yung gusto mong mangyari. Hindi yung pagising mo magmamariwana. Katulad nung sinabi ni Amy Marcos na si ano daw yung kanyang kapatid pagising marijuana na kagad ang breakfast. Ay, tinanong ko pala yan kay Senator Amy. Tinanong ko, sabi ko, Senator Amy, bakit gano'n ang mga desisyon ng kapatid mo? Off the record to dahil ba talagang kasi sabi niya, kasi parang hindi na siya ang may control sa Malacanang, parang ganyan. Sabi ko, dahil po ba sa marijuana, lagi po ba siyang lutang? Di ba pag marijuana ka, lutang, yun yung nakikita nating impression Wala pa naman akong karanasan sa ganyan at hindi ko pa naman alam pero ang alam ko, pag lutang yung mga ganyan-ganyan sabi ko, yung kapatid niyo po ba talagang nakamarijuana lagi yun, lutang? Alam sagot niya sa akin, hindi hindi. Hindi siya nakamariwana sa gabi, sa hapon. Sa umaga siya nagmamariwana sa breakfast daw. At narinig ko rin yan. Narinig mo rin yan, di ba? Ikaw na kaya mag-vlog? Hindi, totoo. Sabi niya, as in, sa umaga daw mariwana. Sa gabi, iba na binabanatan. Sabi ko, lupit nitong taon to. Ang lupit. Ibang level tayo. Magkakaroon ng maayos na bansa kung ganyan ang presidente natin. Hindi kasi, isipin mo if Senator Amy saying is true, lulong sa droga. Kasi sabi nga niya sabi ko, tinanong ko sa kanya, what made you, off the record to what made you say those things in the INC event? Diba yung nagsalita siya na, alam mo kasi, days before ang dami nang nag-report sa akin na hindi na nga daw gumigising minsan, mahaba na matulog at saka sobrang madalas na daw dalhin sa ospital. So ginawa ko yun talaga na malaman ng tao para magising yung kapatid ko na kailangan niya ng ayusin yung health niya. Alam mo, sa loob-loob ko, pambihirang buhay Paano tayo paano nga ang bansa natin kung gano'n ang presidente? Kaya no wonder magulong kabinete kasi kanya-kanyang desisyon, walang pakialam yung Pangulo, di umano sabog. Paano na magkakaroon ng Pilipinas na maayos na kasi ang doon, walang may kontrol Pag ang kabinete mo walang kontrol, sabog. Kunwari sinasabi ni Senator Amy, nasabog yung kapatid niya, lulong sa droga. Paano tayo magkakaroon ng direksyon bilang bansa? Magkakanya-kanyang mga gabinete. No wonder may katotohanan doon sa sinabi ni Trixie na minsan lang magkaroon ng cabinet meeting. Kay Pangulong Duterte, naalala nyo nun? Lagi may cabinet meeting yan, report yan. Kasi si Mocha, pinapayagan siyang wala siya doon sa table, nakaupo lang siya sa likod ng mga kabinete. Nakikita niya. Talagang every week nagre-report na ginawa ninyo, inayos nyo ba to? Tapos si Senator Bongo sasabihin niya kay presidente yung mga sinasabi ng mamamayan na hindi pa ayos. Talagang nagre-report. Imaginein mo, magre-report ka sa presidente linggo-linggo, ano ginagawa mo sa departamento mo. Tapos takot siyempre yung mga gabinete na gumawa ng kalokohan kasi weekly na monitor Paano ngayon? Imaginin nyo. Kung totoo yung sinasabi ni Amy na bangagang presidente, paano magkakaroon ng direksyon ng Pilipinas? Diba? Paano? Imaginin mo pangit na nga yung magkaroon ka ng trapo, yung traditional politician. Kasi yung traditional politician, it only pleases the oligarch. Tapos magkakaroon ka pa ng
bangag na presidente, kung totoo yung sinasabi ni Senator Amy, na bangag ang presidente, paano mo mapapatakbo yung bansa? Ewan ko sa inyo. Kayong mga dilawang tait tsaka mga pinklawan, kinakampihan nyo pa yan. Kitang-kita nyo naman walang direksyon ng Pilipinas. Kawawa na tayo eh. Meron pa tayong justice delays, justice denied pa tayo sa Pilipinas. Pero ang totoo, grabe ang bagal ng hustisya. Ang bagal para makulong yung talagang dapat. Imagine mo hanggang ngayon. Sabi ni Remulla, 4 weeks ago, sabi niya, in 2 weeks, makukulong na yan sila Villanueva, sila Escudero, ganyan-ganyan. Hindi pala makukulong, masasampahan na yan ng kaso. Pirmahan na lang. Oo, pipirmahan na lang. Sabi ko, putang inang pagpipirma yan. 4 na linggo na nakaraan. Mahigit 1 buwan na nakaraan, di pa napipirmahan. Alam niyo ko bakit? Politika. Yun ang problema, politika. We have a big problem. Politika, kaya nagkakaganon ng bayan natin. Pag ang batas hindi na ipatutupad ng mabilis, hindi lang yung maipapatupad kailangan napapatupad ng mabilis at patas, walang mangyayari sa Pilipinas. Sobrang babagsak tayo. Sobrang walang mangyayari dahil paano ka pa susunod? Kung kaya mo namang ibendalo, kung kaya mong baliin, depende kung sino yung kakampi mo, kung saang panig ka. No wonder maraming lumabas ang totoong kulay nung panahon ni Marcos. Ako naniniwala ako doon sa mga nagbendalo, yung mga dating bumabatikos sa gobyerno ng Marcos tapos biglang wala na, hindi na nagsasalita. Naniniwala ako hindi sila parte ng korupsyon, pero takot lang sila. Wala silang bayag. Naniniwala ako na wala silang tawag doon, prinsipyo. Yan yung mga taong hindi dapat maging leader sa Pilipinas. Kaya bilib ako dun sa mga tao ngayon na naninindigan kahit nakukulong, kahit na nakakasuhan, at tumatayo pa rin para sa prinsipyo nila. Diba? Kaya etong kay Defensor, halimbawa, grabe. Ako, kakilala ko na matagal si Congress, dating ex-congressman Mike Defensor. Matagal ko na siyang nakakakausap dati noon pa, panahon pa ng ni Speaker Cayetano noon. Pero ngayon ko lang nakita ng todo-todo yung paninindigan niya. And he is not backing down. Hindi siya, tawag doon? Hindi siya nagiging malumanay sa banat. Talagang siya. Sorry kasi liliko siya, titingin siya sa salamin baka di niya makita. Ayun. Talagang po siya, talagang kahit isinampahan na siya ng kaso ni Matibag, todo pa rin ang banat niya kay Matibag. Talagang todo pa rin ang hirit niya. Hindi siya umaatras sa laban. Diba? Lupit, kailangan natin ng mga ganyang tao. Hindi natatakot. Kasi ngayon napatunayan natin yung mga pinklawan, dilawan. Takot kay Marcos. Wala, takot sila sa gobyerno. Ang kaya lang nilang tirahin, etong si VP Sara Duterte. Pero si Marcos, tameme ang mga ulupong. Imaginin mo dati, ang tindi ng batikos sila nung hindi pa presidente si Marcos. Ngayong presidente na, hindi na sila bumabatikos. Tapos sasabihin nila, hindi sila nag-Marcos. Ulul, fuck you. Hindi totoo yun. Lang talaga kayo. Sobra na kayong bumaluktot sa prinsipyo. Wala kayo. Hindi pala kayo totoong kakampi ng bayan.